In-invite namin, Panginoon, ang yung mighty presence, the Shekinah glory in this place, feasting of your word, God. Sa panangaral ng salita, Panginoon, samahan kami at alam namin, ikaw ay kasama namin lalo na. Dahil ang langis ng kapangyarihan ay patuloy na dumadaloy sa amin, patuloy na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kalayaan, destroy the yoke of bondage in the lives of many people. Kaya yung salita, Panginoon, patuloy namin idinideklara na ito'y may kapangyarihan, ito'y nagpapagaling, ito'y nagbigay ng kalayaan, ito'y gumagawa ng himala sa lahat ng sulok ng naaabot ng salita na ito, Panginoon. Kaya Lord, pinupurit ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila namin ang iyong tangit, makapangyarihang pangalan ng Diyos. Ikaw lamang aming tinataas sa lugar na ito, Panginoon. At maraming salamat dahil sa pakikinig ng bawat isa sa amin at sa lahat ng nakikinig, naroon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay dumarating at nariyan sa patuloy na pakikinig at pakikinig na hingutihin at pakikinig sa iyo. I declare, Lord, your supernatural abundance, provision, miracles of God sa lugar na ito, sa simbahan na ito. Maraming salamat dahil ikaw ay kumikilos, gumagabay, nagliligtas ng maraming tao, Panginoon, sa pamamagitan ng church mo, Panginoon. At yung Santong Espiritu ang sa aming patuloy namin idinideklara na ang church na ito ay managed, governed by the power of the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit. Kaya Holy Spirit, take full control. I acknowledge you in this place and to all the places na kung saan marating maabot ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen, 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 Amen. March 1. Amen? March 1 na ngayon. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng araw. At tunay na tayo po mga nakakilala sa Panginoon, lagi nating minumuni-muni ang magagandang bagay na ginagawa niya sa ating buhay. Amen? Iwasan nating bulay-bulayin yung mga pangit na bagay, kung tayo mag-alala, kung anumang dumarating sa ating kaisipan, i-rebuke natin ang mga negative sa ating kaisipan at lagi natin na-acknowledge, Lord, salamat dahil ako'y malakas, ako'y malusog, ako'y masagana, ako'y maunlad. Amen? Kapag yun po ang lagi natin dinideklara, walang isa sa amin, walang isa sa inyo ang makakaranas ng maagang kamatayan. Walang isa sa inyo na makakaranas ng kahirapan pagkus mararanasan nyo ang kasaganaan, ang supply na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Lahat tayo sumigaw ng Amen! 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 Pag sumisigaw tayo ng Amen, ibig sabihin nag-agree tayo. Amen? Naniniwala tayo. Amen po ba? Lahat ng pangangailangan nyo, God will supply. Amen! Hallelujah! March 29, March 19, March 17, March 17, Martes, 18, 19, 21 siguro yan. Yan po ang birthday ko. Kaya welcome po tayo dahil papakain tayo ng adubong manok. Adubong manok. March 29, March 29, yung binabible study natin doon sa BGC, siya po yung mga ngaral. Siya po yung magbibigay ng testimonial preaching kung paano niya naranasan ang mga pagpapala ng Diyos. I-impart niya sa atin, ipatutuo niya. Kaya nakaschedule na po siya dito sa March 29. Kaya marami po tayo matutunan sa kanya. Kasi sa pagiging small beginning, nagiging big. Nagiging big ang kanyang maliit na sinisimulan sa kanyang buhay. At maraming tao ang nagpapala sa kanya. At glory to God dahil sinasama na siya ng Panginoon sa ating church at pagkakaroon tayo ng by faith church sa lugar ng BGC by this year or next year.
Kaya na po, naroon po kami sa Genesis chapter 15, 17 sa aming pag-aaral, pagbulay-bulay. Kaya ako po'y nanampalataya, God is working. Yung mga kasama namin doon sa Bible study, sabi ko, pumunta kayo lahat, back-upan nyo ang ating disciple na si Brother Roland. Time will come, he will become pastors sa lugar doon at sa lugar at church natin. Kaya sa maliit ng pangyayari na yan, to God be the glory, dahil ang Panginoon, siya ang nagdadala ng maraming tao, paisa-isa, marami, may darating, may wala, okay lang. Ang mahalaga narinig nila ang pag-ibig ng Panginoon. Amen ba? Ang ating si Brother Efren, isa na rin po yan sa disciple ng Panginoon to become pastors. Kaya every time na nandito kayo, yung mga napakinggan na yun na yung aral nyo. Amen? Yun yung aral na kung inaalam ni Lord na mag-Bible school, walang problema. So, every Sunday. Kaya sa umaga ito, binabati ko po yung ating kapatiran, ang Gospel of Christ Church, the Gospel of Jesus Church, na pinamanahan ni Pastor Nestor na nagdiriwang ng kanyang 30th year anniversary sa kanyang church. Pastor Nestor, Gospel of Christ Church, welcome. Welcome o binabati kita sa iyong simbahan sa pagdiriwang ng iyong anniversary. God bless you sa lahat ng Gospel of Christ Church. Sa araw na ito, to God be the glory. Kaharian ng Diyos ay lumalawak. Amen? Ngayon po, dumako po tayo sa napakagandang mensahe na binigay ng Panginoon sa akin. Basa. Sa likuran. Mga bata. Your sins are forgiven and be healed. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad at ikaw ay pinagaling. Amen? Kaya yun po ang aralin natin. Sabi niya dyan, in Him we have redemption through His blood. Tayo po'y tinubos, tayo nakasangla sa sanglaan ng kamatayan na walang ibang nagmamanage, ay walang iba si Satanas. Ngunit tayo'y binayaran ng Panginoong Hesus ng kanyang banal na dugo. Amen? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Sa kanyang pinakamayamang biyaya, tayo nilinis, pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Tinubos, hindi partial redemption, but total redemption. Amen? Yung kabuuan ng pagkatao natin ay tinubos, binili. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, bagkus tayo ay maging malaya na dahil sa dugo ng Panginoong Hesus na naglilinis sa ating mga kasalanan from Adam to this time na tayo nabubuhay at sa mga kasalanan na magagawa natin, tayo malinis na. Tayo nilinis na. Tuloy natin kung aralin yan. Yan po ay makikita natin sa Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Yung word na forgiveness po, total forgiveness. Hindi partial forgiveness. When we believe the Lord Jesus Christ, we confess our sins, the sins that we have inherited from Adam. Kaya napakaganda po na mamayaan, bulay-bulayin natin. Ano ba talaga yan? Total forgiveness, total redemption. Amen? Naalala ko po, minsan may kaibigan ako doon sa taas ng Eisenhower. At gusto niyang tumalon pababa. Ay nandun ako, hindi siya nakatalon. Pinigilan ko. Gusto na niya magpakamatay, 23 years old. Sabi ko, bakit gusto
gusto mong magpakamatay, Silsar, Brother Silsar Bindigo, lahing mayayaman. Pastor, may nag-uudyok sa akin. Nagdidikta sa akin na magpakamatay na ako. Mayroong nawalan ako ng kaligayahan, kagalakan sa puso. Sabi ko, huwag mo na. Halika, tinawag ko, sinisiran ko. Ano kayang dahilan? Bakit mayroong demonyo? Pigilan mo yung paglabas ng mga tao sa labas. Bantayan mo yung pinto. Bakit sila nilalabas? Okay, tuloy natin. Bakit kaya gusto mong magpakamatay? Sabi ko, ang bata-bata mo, ang gandang-gandang lalaki mo. Sabi niya, Pastor, mayroon akong 100 girlfriend. Sabi ko, nung sinabi yung 100 girlfriend, napakadami nun. Kaya sabi ko, the moment na yan ang ginagawa mo, yung kaluluwa mo ay sinasaklang muna kay Satanas. At darating ang araw na hindi mo na kayang tubusin yung pagkasangla. Kaya sabi niya, mayroon pa bang tutubos, Pastor? Mayroon, sabi ko, brother, kapag tinanggap mo si Jesus ngayon, tutubusin ka niya sa iyong mga kasalanan. Palalayain ka niya. Sa madaling salita, tinanggap niya si Jesus at siya ay naipanganak na muli. Ano pong nangyari sa kanya? Siya po ay hindi na nagpapatuloy na magpakamatay. Pinakilala niya ako sa kanyang pamilya, doon siya nakatira sa Eisenhower Condominium. And after that, dahil napakayaman niya, maraming lupain doon sa probinsya, sa Leyte. Minsan magkaroon ng eleksyon. Pero naalala ko, sabi ko, ang pinakahuling senses na mananatili sa atin yung pandinig at yung kaisipan. Kapag nakaranas na ng kamatayan, huling nawawala yung ating pandinig at yung ating salita. Huwag na huwag mong kalimutan na anumang mangyayari, tumawag ka sa Panginoon. Minsan po nakaranas mo siya ng aksidente. Niratrat po siya ng napakaraming sa lugar ng Leyte. At nabalitaan na lang namin na siya ay pumanaw. Pero ang pinakamahalaga doon, yung kaligtasan ng kanyang tinanggap. Amen? Tayong lahat tumanggap sa Panginoon, ligtas na po tayo. Amen po ba? Ligtas na ang ating spirit, soul, and body. Kung maalala mo si Brother Buboy na inilibing natin doon sa libingan ng kainta. Sabi ni Pastor Mark, yung kaluluwa. Amen? Yung kaluluwa ng tao, naroon pa rin. Amen? Naroon pa rin na pumunta doon sa Panginoon na mayroon kang pakiramdam. Nakikita mo, naramdaman mo ang lugar na yung paruroonan. Nararamdaman mo. Kaya pag namatay yung tao, kasama yung kaluluwa. Ang kaluluwa, the five senses. Spirit, soul, and body. The body goes to dust. Remember man that you're dust, and unto dust we shall return. Patuloy po natin ang pag-aaral na ito. Matthew 9:1-8. Basa. So he got into a boat, crossed over, and came to his own city. Sabi ng Panginoon dyan, he goes into a boat, cross over. Siya tumawid. At ang sabi niya dyan, then, behold, they brought to him a paralytic man lying on a bed. When Jesus saw their faith, tingnan niyo po, ang faith daw nakikita. Si Jesus nakikita niya ang pananampalataya. Ang pananampalataya ng mga tao. At ng paralitiko, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, nakita, tingnan niyo ha, ang
Halimbawa, may mga sakit yan. Kapag naroon ang pananampalataya ng mga tao, ito yung nakakatulong. Kaya sabi ko, kung mayroon mang taong kamamatay lang, pwede tawagin si pastor. Pwede ikaw, ipag-pray mo dahil mayroon kang faith. I-command mo yung buhay sa kanya. Bumalik ka sa iyong katawan. Dahil kaalis lang yung katawan niya, kung hindi pa siya na yung balsa mo, babalik po yung Espiritu. Dahil mayroon tayong kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos dahil sa pananampalataya. Tingnan niyo po, napakaganda po niya. When Jesus saw their faith, nakikita pala ang pananampalataya. Amen? Amen po ba? Ako nakikita ko ang pananampalataya niyo. Every Sunday na doon, nakikinig kayo. Dahil nakikinig kayo, faith is there. Nariyan ang pananampalataya dahil nakikinig kayo. Kaya sabi ko, kung pwede lang makinig. Amen? Minsan, hindi mo gaano naintindihan, pero okay lang. Pero tingnan niyo po, si Jesus, nakita niya ang pananampalataya. Amen? He said to the paralytic, Son, be of good cheer. Your sins are forgiven you. Siya paralitiko, pero ang sinasabi ng Diyos, ng Panginoong Isus, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad. Amen? Tingnan niyo po, ang ganda ng verse na yan. Nakita ng Panginoon ang pananampalataya ng mga tao, maaaring doon sa paralitiko, pero tingnan niyo, sinabi ng Panginoon, hindi niya sinabing lumakad ka. Inuna mo na niya sinabi na ang kasalanan mo ay pinatawad. Amen? Maaaring ang kasalanan, ang karamdaman na yan ay galing bayad sa kasalanan ng kanyang mga nagawa o kasalanan ng mga minuno na minana niya from generation to generation. Pero dumating si Jesus at ang sabi ni Jesus, your sins are forgiven. Amen, son. Tinawag niya, anak, magalak ka. Rejoice! Dahil ang iyong mga kasalanan ay pinatawad. Napakaganda pong talata na yan na pwede natin i-apply sa mga buhay natin. Na mga kasalanan natin, wala nang mga kasalanan sa buhay natin na kumukontrol sa atin. Amen? May mga kaisipan, may mga tukso sa ating isipan, pero ang kasalanan, hindi na naghahari sa atin. Amen? Ano sabi ng Romans 6? Sin has no more dominion in you, for you are no longer under law, but under grace. Kaya kapag tayo nakikinig sa biyaya ng Panginoon, sa pangaral ng salita ng Diyos, wala nang puwersa, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa ating kaisipan. Gawin natin. Sabi niya, and at once, some of the scribes said within themselves, this man blasphemed. Blasphemy ng Panginoong Isus ang Diyos. Sabi ng mga Parisiyo. Sino po itong mga Parisiyo na ito? Ang mga Parisiyos na ito, ang mga Sadusiyos na ito, sila po yung nagpapa-implement ng law. Ang lagi nilang tingin sa mga taong naroon sa loob ng sinagog ay ang kasalanan. Ang minamaritis nila ang mga tao na si ganito. Makasalanan ng mga tao na yan. Sabi ng mga Sadusiyo. At ano pong sabi ng Panginoon sa ng mga Sadusiyo at mga scribe? This man blasphemed God. The word blaspheme is parang hindi niya nirespeto ang Diyos. Hindi niya ginagalang ang Diyos. Ano po sabi niya? But Jesus, knowing their thoughts, say, why do you think evil in your hearts? What do you think? Why do you think evil in your hearts? Kung sinasabi ko na ang kasalanan mo ay pinatawad, bakit kayo nag-iisip ng wicked o karumihan sa akin, evil in your hearts? Napakagandang sinabi ng Panginoon, why do you think evil in your hearts? Kaya wala ang mga tao na under kay Jesus, hindi ka na dapat mag-isip ng mga kaisipan na gagaling sa kasamaan. Amen? Hindi ka na nag-iisip ng kawalan. Hindi ka na nagbulay-bulay ng kasalanan.
Hindi mo na hinahayaan na ang kaisipan mo ay nagbubulay ng kasamaan sa iyong kapwa dahil na tayo nakakilala sa Panginoon. Pindot. Okay. At ang sabi niya, for which is easier to say your sins are forgiven you or to say arise and walk? Saan ba ang pinakamadaling sabihin ko? Yung kasalanan mo ay pinatawad na o tumayo ka at lumakad? Kaya tingnan niyo po, nagpapaliwanag ang Panginoon. Ano bang madaling sabihin? Kasi po, kapag baliktarin po niya yan, unahin niyo yung muna na, tumayo ka at lumakad at hindi niya alam na ang kasalanan ay pinatawad. Pwede siyang makaranas ng himala, he can experience miracles, pero hindi niya alam na ang pinaka-root ng sickness and disease, ano? Ang pinaka-ugat ng sakit karamdaman ay ang kasalanan. Pwede kang gumaling, pero pwede kang mamuhay na magpapatuloy sa kasalanan. Amen? Kasi hindi mo alam na pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kaya minsan sa healing crusade, nagpapagaling ang Panginoon, pinagaling sila, nakaranas ng himalang kagalingan. Pero hindi nila alam sa kaisipan nila na ang kasalanan na minana ka, kaya dahil, ay pinatawad na ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, for the wages of sin is death. Amen? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ang kabayaran ng kasalanan naman niya na kay Adan ay kamatayan, karamdaman. Bago ka mamatay, siyempre magkakasakit ka muna. Pero sabi niya, the gift of God is eternal life. Eternal life includes healing in our physical body. Amen? It includes born-again experience in our spirit. It includes healing in our eyes. It includes healing in our mind. It includes healing in our ears. It includes healing in our mouth. Healings in our mouth. Na ang bibig natin, makasalanan, na pagmura, nagsasalita ng mga negative. Kapag pinagaling ang iyong bibig, hindi ka na magmumura. Kasi magaling na yung bibig mo. Amen? Hindi ka na nagsasalita ng mga pangit sa iyong kapwa. Hindi ka na nagsasalita ng mga negative sa iyong mga anak. Hindi ka na nagsasalita ng negative sa ating gobyerno. Mga narinig tayo, pangit na balita sa gobyerno natin. Pag-pray natin, huwag na tayong makisawsaw sa problema ng gobyerno natin. Ang intindihin na lang natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Alagaan natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya minsan mayroon ako nakasharing, si ganito, si pastor, si ganito, si pastor, si ganito, ganito. Sabi ko, ano ang problema ni pastor? Huwag natin pakialaman. Huwag na tayo makisawsaw sa problema ng ibang simbahan. Amen? Huwag na tayo makisawsaw sa mga problema natin kapitbahay. Pwede natin marinig. Pwede natin lang mabasa. Si Al Kamini ay namatay. Huwag mo nang dagdagan. Kasi pwede mong dagdagan. Buti ka. Pigilan natin. Amen? Kasi yung ayatollah sa Iran, maaaring ka mamatay lang. Amen? Ipag-pray natin ang mga bansa. Amen? Pag-pray natin ang Amerika na walang ganti. Walang ganti doon sa mga Islamic countries ng Amerika. America, blessed country because of Jesus. Amen? Kaya minsan sa sobra din naman mga pagpapala sa Amerika, nakalimutan naman nila si Jesus. Kaya papangaral natin ang pangangaral ng kapatawaran ng kasalanan kahit dito sa lahat ng mga nanonood. Kung ikay tinatanggap, pinikilala mo si Jesus, your sins are forgiven by the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah! Sabi niya, forgiving your sins, arise and walk. Kasi minsan, arise and walk. Eh, paano kung di lumakad? Di ba? Sabi natin, magaling ka na. Paano kung hindi gumaling? Pero ito'y patuloy na sinasalita. Kung may mga pagpapala kayo hinihintay, salitain mo. Salitain natin. Kahit wala pa. Ito ba yan? Sabi ni
kay Abraham, calling those things which are not as though they are. Calling those things which are not. Sinasabi ko, ang church natin, ang Diyos magpapadala ng mayayamang membro sa church natin. Wala pa, pero sinasalita ko, nangyayari. Amen? Ang Diyos ay magpapadala ng maraming membro ng church natin. Sinasalita ko, kahit hindi ko pa nakikita, pero mangyayari. Magkakaroon tayo ng mga churches sa iba't ibang lugar. Sinasalita ko, at yun ay mangyayari. Agree ba kayo? Amen. Paano? By faith, ang Diyos ang kikilos. Amen? Sabi ko, doon sa Bible study, walang imposible sa Diyos sa buhay ni Abraham at ni Sarai. Tumango si Sarai. Si Sarah, asawa ni Abraham. Sabi ng Panginoon, magkakaanak ka? Sabi ni Sarai, ang pagtawa ay isang tawa na hindi naniniwala. Pero sabi ng talata doon sa Genesis na inaaral namin, walang imposible sa Diyos. Kaya sabi ko doon sa lahat ng nakikinig sa akin, lahat kayo mga negosyante, lahat kayo mayayaman na. Hindi mo na gagawin, hindi mo na panampalatayanan mo na. Sila, ganun pala ang sinasabi ng Diyos. Amen? Ganun pala ang sinasabi ng Diyos sa atin. Mayaman na tayo. Sinasalita natin. Amen? Huwag mo sabihin na lugi ka. God will supply. Lahat ng kawalan, lahat ng wala sa atin, God will supply. Ibinabalik ng Diyos ang lahat ng mga wala sa atin. Amen? Nawalan ka sa negosyo, ibabalik ng Diyos. Amen? Pasasagalain tayo ng Panginoon, pinasagana na niya tayo kasama doon sa Ephesians 1:7 ng teksto natin, Ephesians 1:3. God has blessed us in all spiritual blessings in Christ Jesus. Bago maging material ang mga bagay, bago maging material ang pera, kailangan ang galing yan sa spirit na nakadeposito sa ating spirit. Amen? Lahat ng mga pagpapala nang gagaling sa Diyos, nung tinanggap natin si Jesus, nakadeposito na sa ating spirit. Kailangan paano mag-withdraw in the spirit? You speak the word that you believe. I can preach throughout the nations of the world. Ito'y mangyayari. I can pray for the sick, and the sick shall recover. Hindi mo nakikita, pero mangyayari. Gagamitin ka ng Diyos na ipag-pray ang mga may sakit, at ang mga may sakit ay gagaling. Amen? Dadalhin ka ng Diyos sa mga lugar na kung saan may mga taong nangangailangan kay Jesus. Amen? Si Pablo ay isang good example na si Pablo mamamatay tao, kinukontra niya ang mga mananampalataya during his time. Paul the Apostle. At ano pong nangyari? Siya naglalakad o sumasakay sa kabayo sa disyerto ng Damascus, road to Damascus. Amen? At doon na-encounter niya si Jesus. Nagpakilala si Jesus sa kanya. Ako yung iyong kinakalaban. Pinapatay mo ang aking mga believer na hanggang ngayon sa Saudi Arabia, sa Middle East countries, pinapatay ang mga mananampalataya, ang mga naniniwala kay Jesus, pinapatay sa Iran, sa Iraq, Afghanistan, lahat ng mga Muslim countries, pinapatay nila ang mga believers ni Jesus Christ. Kaya sa road to Damascus, si Jesus ang nangangaral mismo kay Pablo, at si Pablo naniniwala kay Jesus. Hanggang ngayon, si Jesus ang nangangaral sa Middle East countries. Ang mga hari, ang mga mayayaman, sila na naginip ng Panginoon na nakaputi at matulis ang mata, malinaw ang mata. At sa kanilang encounter, kinakausap sila ni Jesus. Ang sabi nila, naniniwala kami sa iyo. Kaya maraming mga Muslim people, mga naniniwala kay Allah, sa ngayon ay sila ay nakakilala kay Jesus dahil si Jesus mismo ang nangangaral sa kanila sa pamamagitan ng panaginip. Nagpapakita si Jesus sa kanila. Ganon din kay Pablo, literal, o maaaring namatay na si Jesus, patay na si Jesus in the book of Acts.
Siya'y na-encounter niya si Jesus. At siya'y naniniwala kay Jesus, kinalimutan niya ang kanyang relihiyon. At pinapangaral niya si Jesus, sabi ni Jesus, go to the place, doon sa isang lugar, puntahan mo si ganito. Nakalimutan pa kanyang pangalan, puntahan mo si Ananias, ay sino yung isa? Sabi niya, ipag-pray ka niya. At pinag-pray siya ng tao na yon na sinabi ni Jesus, dahil siya ang magpapaliwanag sa iyo sa kalaliman kung ano yung biyaya. Nangyari, at doon sa time na yan, makikita natin na si Pablo ay ginagamit ng Diyos mightily. Sa pangangaral ng kaligtasan. Kaya lahat tayo dito ligtas na. Amen? Amen? Walang isa sa atin dito na hindi ligtas. Dahil every Sunday narinig natin ang pangangaral about Jesus. Tuloy natin. Sabi niya dyan, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Tingnan niyo po, pinapakita niyan ang anak ng tao. Bakit sinasabi anak ng tao? Kasi tao ang kanyang kausap. Pero anak siya ng Diyos. Kaya ginagamit naman ito ng mga relihiyon. Kung sabi nila, tao lang si Kristo. May Diyos bagang namamatay ng kanilang katuwiran. Hindi nila maintindihan ang kamatayan ni Jesus ay para sa sangkatauhan dahil siya yung Son of Man. Tinatawag siya Son of Man for us, Son of Man to become sons of God. Kasi siya yung anak ng Diyos. Kapag nanampalataya tayo sa Kanya, tayo magiging anak ng Diyos. Amen po ba? Ang Son of Man na ito ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Kaya lahat ng kasalanan sa mundong ito ay pinatawad na ng ating Panginoon Jesus. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tubusin niya ang kasalanan ng mundo. Yung mga tao na hindi alam, ipinapangaral natin si Jesus. Amen? We preach Jesus. We preach the gospel of Christ, the gospel of grace to those who believe. To those who will believe, they will receive power when they believe the gospel of Christ. Amen? Kaya, they said to the paralytic, arise, take up your bed, and go to your house. Nung sinabi niya ang kapatawaran ng kasalanan, pinatawag ko sa mga kasalanan, ngayon tumayo ka. At pumunta ka na sa iyong bahay. Ano pong nangyari? Tumayo po yung paralitiko. Dahil naniwala siya na ang kasalanan niya ay pinatawad na at siya ay nakakalakad. Do you want to experience miracles, healing, prosperity? Believe that your sins are forgiven. Wala nang kasalanan dyan na nakatago na hindi pinatawad ng Panginoon. Kapag naniniwala tayo, viewers, kung ikaw ay naroon sa isang hospital, kayo naroon sa isang tahanan na nakikinig sa akin, kung naniniwala ka na ang kasalanan mo ay pinatawad, saan galing kasalanan, kaya lang, kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa. Pag naniniwala ka na tinubos ka ng Panginoon, ikaw ay makakalakad sa iyong karamdaman. Ikaw ay makakaranas ng kasaganaan at hindi ka na magiging alipin ng kahirapan. Hindi ka na magiging alipin ng tao. Amen? Alipin ka na ng Panginoong Hesus dahil ikaw ay makakaranas ng mga himala. Dahil there is power in believing that your sins are forgiven, because when you believe that your sins are forgiven, those things which are impossible to you are all possible to God. Because sin is the hindrance. Ang kasalanan ay hadlang sa mga pagpapala. Ang taong hindi alam na siya pinatawad, siya nagiging alipin ng sumpa. But Galatians 3:13, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Amen? Ang law ni Moses ay nagbibigay sa atin ng sumpa. May sumpa dyan. May kahirapan dyan. Sa tagal kong naniniwala doon, ako'y nakaranas ng gano'n. Pero naranasan kong biyaya
na baliktad. Wala na tayo sa sumpa, kundi lahat tayo pinagpala. Sabihin mo, ako'y pinagpala. Sigaw mo, ako'y pinagpala. Ako'y masagana. Kasi niyo, ako'y masagana. Ako'y maunlad. Amen? Wala na tayo sa kahirapan. Tuloy natin. Pinauwi siya, "Rise, take up your bed and go to your house." Umuwi ka na. And he arose and departed to his house. Umuwi siya sa kanyang tahanan. Amen? Masaya. Dahil siya, magaling na. Ano po nangyari? Now when the multitude saw it, they marveled and glorified God for giving such power to them. Tingnan niyo po, nung makita ng mga tao na pinagaling may sakit, nagpupuri yung mga tao. Kaya minsan ang kagalingan na maranasan ng isang tao, ang kasagalaan na maranasan ng maraming tao, kung nakilala nila si Jesus, ito'y nakakahawa. Magpupuri yung mga taong kaibigan mo, "Ay, talaga, pinagpala ka na ng Diyos, pinagyaman ka na ng Diyos." Amen? Kasi nakita nila, dati may sakit, pinagaling ng Panginoon. Amen? Pero sa mga gumraduate na mas masaya tayo na sila'y pumunta na doon kay Lord. Amen? Kasi ang kamatayan, hindi yan sumpa. Ang kamatayan physically ay pagpapala yan dahil makapiling mo na ang Panginoon. Kaya lang sa mundo, ang kamatayan parang kalungkutan. Di ba? Ay, nakakalungkot naman. Umalaw na si ganito. Okay lang. Sabi ni Pablo, "For me to die is Christ, and for me to live is Christ, and to die is gain." Sabi ni Pablo, ang buhay ko, for me to live is Christ, ang buhay ko ay kay Kristo, pero ang kamatayan ko ay pakinabang. Amen? Tingnan niyo po ang mga salita natin. Hindi na mga negative. Sabi niya, when Jesus heard that he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick." Amen? Sabi niya, siya pumunta sa lupa, hindi para sa mga magagaling o mga matatalino. Siya pumunta sa lupa upang pagalingin ang mga may sakit. Yan po ang ibig sabihin niya. Those who are well have no need of a physician. Yung mga malakas ang katawan, hindi na kailangan ng doktor. Pero sabi niya, those who are sick, sabi niya, "But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." Amen? Hindi siya napunta para tawagin yung mga matuwid, kundi siya ay pumunta sa mga kasalanan upang magsisi. Amen? Tayo mga naniniwala kay Kristo, kailangan maintindihan natin ito. Ang mga taong sinisira natin, hindi natin sinasabihan sila na magsisi kayo. Amen? Sasabihin natin sa kanila, tanggapin nila si Kristo bilang Panginoon. Kapag tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon, ang Holy Spirit ay pumasok sa kanila. At ang Holy Spirit ang siyang mag-alis sa kanilang mga kasalanan, at yun pong tinatawag na repentance. The word repentance ay nakatingin ka sa kasalanan, pero pag nag-repent ka, haharap ka sa buhay ni Jesus. Amen? Ang repentance, magsisi ka ngayon, pero after 3 years, babalik ka na naman sa kasalanan. Kaya ano mas mahalaga? Repentance o believing mo na? Sagot. Di ba believing mo na? Kasi yung believing, it is a continuous hearing and believing. Believing is a continuous progressive word. Nagpo-progress ka. Amen? Every time na sumasamba ka at nakarinig ka ng salita ng Diyos, nawawala. Nagkakaroon ka ng repentance. Ay, ganito pala yan. Repentance is right believing. Amen? Repentance is right believing to Jesus. Tandaan niyo po yan. Pag sinishare natin si Jesus, believe, tanggapin mo si Jesus. And then repentance will follow. Walang nagbibilib kay Jesus, nagpapatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Minsan tayo nagkakamali. Pero ang kasalanan na tinutukoy na yan, na pinatawad sa atin ng Panginoon, yung kasalanan na minana sa atin, minana natin sa ating
kay Adan at kay Eva. For the obedience of one man, for the disobedience of one man, many were made sinners. Nang dahil sa pagsuway ng isang tao kay Adan, marami naging makasalanan. Pero through the obedience of one man, many were made righteous. Romans 5:19. Amen? Nang dahil sa pagsuway ng isang tao, marami naging makasalanan. Minana ang kasalanan. Pero, ang sabi ng Romans 5:17, 18, 19, many were made righteous when we believe Jesus. We are righteous. Amen? I am righteous by faith. Amen? Minsan yung mga anak natin, tinitingnan nila yung mga pagkakamali natin. At sasabihin natin, ganito ka naman, sampa ka ng sampa, ganito naman ang ugali mo. Nakatingin sila sa ugali, sa mga salita. Normal lang yun. Pero in the eyes of God, we are righteous. We are holy. Amen? Huwag natin paniwalaan yung mga sinasabing negative sa pamilya natin. Pero ipakita natin sa kanila na totoo tayo mananampalataya. Bible study namin doon sa Quezon City every Saturday. Pray tayo. Sharing tayo. Amen? Yung isang grupo namin ni Ma'am Beng, Pastor Mar, mga negosyante. Mga negosyante sila. Kahapon, ako lang ang napunta ron. Pray lang kami. Masarap manalangin sa isang lugar na walang istorbo. Amen po ba? Kung tayo po ay man of God, tayo naman ay man of God, praise tayo, patahanan natin, mga nanay, lagi mag-lead nyo yung mga anak nyo sa panalangin. Bago matulog, pagising sa umaga, yung kasiring ko sa messenger, sabi ko, pagising mo, pasalamatan mo ng Panginoon. Because prayer of thanksgiving are so powerful. Wala nang panalangin na makapangyarihan na talagang dinidinig ng Diyos. Yung pasalamatan mo ang Diyos at pasalamatan mo ang Diyos sa mga bagay na hindi mo pa nakamtaan. Amen. Maraming salamat Panginoon sa mga anak ko ay ligtas lang kahit hindi ko pa nakikita. Mga kapitbahay ko at nangyayari po yan. Amen. Kasi may kapangyarihan ngayon sa salita natin. Hallelujah. Ako'y malakas. Ako'y masagana. Walang sakit. Walang karamdaman ang pwedeng gumapit sa katawan ko. Walang diabetes. Walang asukal. Walang high blood na makapanghihina sa ating katawan. Dahil kay Jesus, amen? Dahil kay Jesus, lagi tayo nakakarinig ng pag-asa. Faith. At kapag tayo lagi nakakarinig ng pag-asa, yung ating mga cells ng ating katawan, may mga cells po tayo. Our immune system, the good cell and the bad cell. Pag lumalakas ang ating good cell, dahil ang good cell natin, ang pagkain niya, ang good cell natin, yung immune system natin, ang pagkain niya, encouragement. Tandaan niyo po yan. Yung mga taong lagi nakikinig ng balita, pagkausap ko puro negative ang balita, sila yung nagkakasakit. Kasi magising sa umaga, ang pagkain nila o isip nila, negative, kagad na kanilang pinakikinggan. Tayo, thank you Lord! I am blessed! I am healed! I am strong! Amen? At lagi tayo nakikinig ng pag-asa. Dahil ang pag-asa, ang lagi natin pinakikinggan, kaya everyone, kung mayroon kayong church, sa lugar nyo, pumunta kayo roon. Church na hindi nangungundi. Ang mensahe ay si Jesus lang. Hindi nagtuturo ng kasalanan, paano lumayo sa kasalanan. Ang tinuturo, manampalataya ka kay Jesus. Amen? Sumamba po kayo. Amen? Kung saan man ang malapit na simbahan, kung mayroong pagkakataon. Pero kung malayo ang simbahan, Lord, sa bahay, sambahin mo ito sa bahay. Kantahan mo ang Panginoon. Awitan mo ang Panginoon. Tulad ng ating inaawit every Sunday. Sa buhay ni na Jenny, ni na Kuya James, ni na mga batang si Jenny.
Kate, si Sai, sina James Jr., sina June. Sila yung mga inilagay ni Lord dito. Amen? Pinadala ni Lord sa atin para sa simbahan ng Panginoon. Amen po ba? Pag nagkaroon tayo ng mga gawain doon, ang Diyos na rin magpo-provide na magpapawid doon. Pwede humirap tayo dito, dadalhin natin doon. Kaya, ang karya ng Diyos, the kingdom of God are expanding. Lumalawak ang karya ng Diyos. Hindi lang minsan natin nakikita. So, nakikita natin, narinig lang natin, naniniwala tayo. Pero wala naman tayo narinig. Amen? Kaya minsan mahalaga yung nagbibigay tayo ng announcement. Ito lang nangyayari sa atin. Amen po ba? Tuloy natin. Sabi niya, ano sabi niya? And you being guilty in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you of all your sin. Trespasses is sin. Amen? Forgiven you of all your sins. Okay, tuloy natin. Sabi niya, bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgive you, so you also must do. Pagpatawad tayo sa Old Covenant, patawad ka para pagpalain ka ng Diyos. Sa New Covenant, pinatawad ka na ng Diyos, patawad ka. Ganun lang po. Amen? Hallelujah. Yan po ako magtatapos. That is that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Amen? Kapag tayo po ay naniniwala na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, si Jesus ang siyang nagre-reconcile sa atin sa Diyos, mayroon na tayong highway, mayroon tayong connection sa Panginoon. Hindi na lubat, hindi na walang load ang buhay natin sa Diyos. Amen? Konektado na tayo sa Diyos. Reconcile na tayo sa Diyos. Hindi na galit ang Panginoon sa atin at kailanman hindi na siya magagalit. Wala na tayo sa sumpa kapag tayo naniniwala sa tinapos na gawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya magandang kaisipan natin. Amen? Kaya pag mayroon kayo iniisip na parang nakukundem kayo, Lord, hindi ito kalooban mo. Ako'y malinis, ako'y pinatawad. Kung mayroon man tayo nakapagsalita man tayo ng masakit sa ating kapwa, kung maaaring kaibigan, pinaalala ng Holy Spirit sa atin yan. Alalahanin natin at huwag mahiya na lumapit. Sorry. Amen? Humingi tayo sorry. Amen po ba? Amen. Huwag natin patigasin yung puso natin na hindi tayo marunong maghingi ng sorry. Kaya sa mga anak natin, at minsan, pakiramdam nila, hindi tayo nakikinig sa kanila, pakiramdam lang nila yun. Pero ano man ang ating nasabi sa kanila, ay patawarin natin sila. Napakaganda po niya, we are reconciled to God because of our Lord Jesus Christ. Okay po? Ako po'y mananalangin. Si Tito James nandiyan pa, wala na sa labas. James, si Tito James. Awitin natin yung I sing praises to your name. O yan siguro sila. Tumayo tayo lahat. Hallelujah. I sing praises to your name. O yan na lang. Awitin natin ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Sambahin natin ang Panginoon sa awitin natin ito. I sing praises to you. Praises to your name. Praises to your name, oh Lord, for your name is great.
name is great and greatly to be praised. Ngalan mo yawitan. Ngalan mo yawitan. O Diyos, ika'y yawitan. O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ngalan mo'y awitan. Ngalan mo'y awitan. O Diyos, ika'y awitan. O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. For the last time, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Ako po'y mananalangin sa lahat ng nahahabol ng Pusay. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. You're the creator of the heavens and earth. You're the Lord, you're the God of everything. We worship you, we honor you. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat ng araw na ito ng Diyos sa amin. Naman ika'y masamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya Lord, padaluin mo yung kapangyarihan sa lahat ng naaabot ng panambahang ito. Sa lahat ng naaabot ng pangangaral na ito. Kahabagan mo ang mga dapat kahabagan. Padaluin mo yung langis ng kapangyarihan. Your sins are forgiven and be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Maniwalaan mo na ito'y pinatawad na at ang iyong kahirapan ay mayroong kasaganaan. Ang iyong karamdaman ay mayroong kagalingan. Can you thank you, Lord, right now? I declare healing. I declare forgiveness sa lahat ng mga nanonood ng mga pangangaral na ito, Panginoon. Holy Spirit, move! Move upon the lives of many people. Lord, from Burma. Yes, Lord. From Japan. From America. Yes, Lord, lahat ng mga nanonood ng programang ito, Lord. I speak blessing upon your life. I speak healing upon your bodies. Be healed in the name of Jesus. Kung ikaw ay may cancer, you are healed from that cancer. Kung ikaw ay may heart problem, you are healed from that heart problem. Lahat ng mga nakabara sa iyong puso ay tinutulaw ng Panginoon ang lahat ng bara-bara at dumadaloy ang kagalingan right now in Jesus' name. Lahat ng manalulugi sa negosyo, in the name of Jesus, we invite you, Lord, into the businesses of your people, in your children, Lord. Hindi nila alam kung paano lalago ang negosyo. But I declare right now, Lord, your businesses are healed in the name of Jesus because you believe that your sins are forgiven. Wala nang hadlang sa mga pagpapala sa iyong kabuhayan dahil ang Panginoon ay pumapasok na sa iyong negosyo, sa inyong mga tahanan. Receive the power of God, the name of Jesus over your houses, over this government, over this country, over Luzon, Visayas, and Mindanao. Bless the Muslim people, Lord. Bless the Muslim countries. Save them, Lord, by the power of your Holy Spirit.
Thank you, Lord, that marami nang nakakilala sa iyo, mga naniniwala sa iyo from Muslim countries, O God. And even right now, I pray for that Iran. Save the people from Iran, O God, in the name of Jesus. Cover Iran by your blood, and even protect the people, the believers in Iran, in Jesus' name. Ligtas mo ang iyong mga anak na naniniwala sa iyo from that country, and even in Turkey, Afghanistan, O God, Afghanistan, in Jesus' name. Pakistan, ang mga mananampalataya na rin sa kabundukan ng Pakistan. Bless those believers in the mountains of Pakistan, in the mountains of Afghanistan, O Lord. Bless all our children in the name of Jesus. And even, Lord, bless America from the attacks of the enemy, Lord. Cover the nations of America, the 53 states of America, with the blood. I apply the blood of Jesus over America. In times of war, O God, nariyan ka, Panginoon. Kontrolado mo ang mga sundalo ng Amerikano, God. And even, Lord, ang mga tao sa Iran, Panginoon. Ang pangyayari sa Middle East countries, Lord, mayroong kapayapaan, mayroong kang ginagawa, Panginoon, na matigil ang mga gera, ang kamatayan sa mga bansa na yan. Stop the spirit of death in the name of Jesus. And even this country, Lord, patuloy mong pagpalain ng bansang ito. Remove all the corrupt leaders of this land, from the president downward to the senators, the congressmen, and bless the PNP, the armed forces of the Philippines. Bless this blessed country in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras nito, kung kayo'y nakikinig, you are blessed by the spoken word of God in Jesus' name. Salamat na marami, Panginoon Jesus. I give you the praise, I give you the glory in Jesus' mighty name. Amen.